Bakit hindi ako napopromote? Ilang beses mo na bang natanong yan sa sarili mo? Tapos, ang conclusion mo agad is, may paborito kasi. Or, mapolitika kasi dito sa office namin. Well, pwedeng totoo sa ibang sitwasyon. Pero Paps, bago natin sisihin ang sistema, may isang tanong muna ako sa'yo. Nasatisfy mo ba ang PI? Performance, image, exposure. Pag kulang ang isa sa tatlo, mahihirapan ka talagang umangat. Throw your hands up if you with it, drop it. Unahin na natin ang performance. Kasi ito yung pinaka-obvious. Maganda ba ang metrics mo? Consistent ka bang performer? Reliable ka ba? Kapag may critical task, ikaw ba yung unang-unang tao na naiisip ng mga boss mo? Alam mo, Paps, hindi sapat na paminsan-minsan ka lang magaling. Kasi promotion is based on consistency, not occasional brilliance. Isipin mo, kung bibigyan ka ng mas malaking responsibilidad, bakit ka naman nila pipiliin kung hindi pa nila nakikitang consistent ka dun sa current role mo? Pangalawa, image. Hindi ito tungkol sa pagiging pogi o maganda, tungkol ito sa reputation mo. Ano ba ang unang pumapasok sa isip ng tao pag nababanggit yung name mo? Ayan si ano? Laging late yan. Ayan, ang galing yan. Kaso, mareklamo. Ayan, mahusay yan. Kaso, tek, ang hirap kausap niyan. Minsan, maganda ang performance natin, pero ang pangit ng image natin. Tandaan mo to, people don't promote numbers. They promote people they trust. Kung ang impression sa'yo ay negative, maski ang taas ng scorecard mo, syempre, magiging hesitant pa rin sila na ibigay sa'yo yung leadership role. Pangatlo, exposure. Ito ang madalas na nakakalimutan ng marami. May mga empleyado kasi na sobrang galing pero tahimik lang. Uuwi agad pagkatapos ng shift, hindi sumasali sa mga projects, hindi nagvo-volunteer, hindi nagpapakita ng leadership. Ang problema, how can decision makers choose if they can barely see you? Well, linawin ko lang exposure is not about papansin. It's about creating opportunities for people to see what you're capable of. Mag-volunteer sa special projects, mag-facilitate ng huddles, mag-mentor ng bagong teammates, o kaya proactively share ideas. Speak up respectfully, hindi para magpasikat, kundi para ipakita na ready ka sa malalaking responsibilidad. Kaya ulit, Paps, tandaan mo ang PI. Performance. Do your job exceptionally well. Image. Build a reputation that people can trust. And then, of course, exposure. Create opportunities for others to see your potential. At bago natin tapusin tong video, ito lang yung wisdom na gusto kong iiwan sa'yo, Papi. Promotion isn't something you ask for. It is something that you become prepared for. Kapag araw-araw mong binubuo ang performance, image, at exposure mo, darating ang panahon na hindi mo na kailangan habulin ang promotion mo. Maniwala ka, Papi, yung mismong promotion ang hahanap sa'yo. So, kung meron kang isang kailangan i-improve ngayong linggo, alin sa tatlo ang pipiliin mo? Performance, image, o exposure? Comment mo sa baba, Papi. At kung nakatulong ang video na to, follow and subscribe para ma-share ko sa iyo ang mas marami pang practical workplace wisdom. Hanggang sa susunod mga Paps. Thanks for watching. Till the next Budol. Peace.